Nako, bago natin simulan ang ating topic sa impeachment complaint, sigurado magiging masaya kayo dito sa balita na atin pong uunahin mga tol. Hulaan ninyo nga kung ano po ito. O hindi na natin patatagalin ha. Si Senator Rodante Marcoleta, formal na pong sinampahan ng kaso ng ombudsman ngayong araw po na ito. Yan po ang balita mula po sa Batas PH. Just in, Marcoleta plunder case filed before Sandigan Bayan. The Office of the Ombudsman formally files a non-bailable plunder cases against Senator Rodante Marcoleta before the Sandigan Bayan. Kayo ba'y masaya mga tol? Comment 1 kung kayo po'y masaya, comment 2 kung kayo po'y nalulungkot. Kasi malungkot si Congressman Leandro Lebiste dito no? Siya'y nalulungkot dahil po itutuloy ng ombudsman at nangyari na nga ngayon ang pagsasampa po ng kaso dito po kay Rodante Marcoleta. Oh, as usual, syempre, bibihira naman ang DDS na nanonood sa atin. Kaya as expected, salamat sa tugon ninyo mga tol. Lahat po tayo ngayon masaya kasi dito po natin mapapatunayan somehow na wala pong impunity kahit Iglesia ni Cristo or member po ng Iglesia ni Cristo ang nasasangkot sa di umano'y paglabag sa batas. Maraming salamat kay Ombudsman Boying Remulla. Maraming salamat sa lahat po ng mga kasamahan po natin in public na tumutok at nag-ingay po dito. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo kaya dapat hindi po natin kinriticize si Ombudsman Boying Remulla dahil yung ginawa niya ang nag-seal ika nga ng aksyon na ito ng ombudsman. Kung hindi sinabi ni Ombudsman Boying Remulla noong Monday na i-anunsyo nga sa publiko yung pagsasampa nila ng kaso na ito kay Rodante Marcoleta, baka iba ang nangyari mga tol. Siyempre dahil nga inanunsyo, walang magagawa. Magagalit ang taong bayan. Magagalit tayo kapag ka hindi po yun tinuloy ng ombudsman. Kaya maraming salamat kay Ombudsman Boying Remulla sa Office of the Ombudsman sa pagsasampa po ng kasong plunder kay Rodante Marcoleta. At yan naman ay kung wala siyang kasalanan, mapapawalang sala siya po dyan. Ganun lang makasimple yun. Salamat sa super sticker tol Lorena Pajardo. No? Mamaya na natin uulitin ang talakayan tungkol dyan sa balita na yan. Pero punta na po tayo dito po sa ating original topic. Ito po ay ang impeachment trial na kakaharapin ni Vice President Sara Duterte sa darating po na July 6. Ilang araw na lamang po yan. 3 araw na lamang po mga tol. Very excited na po ako na matunghayan yan but unfortunately baka hindi po tayo makapag-live sa araw po na yon sapagkat napakahalaga ng activity na yan sa pag-aaral ng aking anak. No, napakahalaga ng activity sa pag-aaral ng aking anak na nasabay po dito sa pagsisimula ng impeachment ni Sara Duterte. Pero hapon naman po iyan, 2:00 ng hapon, baka matapos naman ng maaga yung activity ng anak ko sa Central Scholar University, makabalik kami kagad dito sa bahay, which is parang impossible na mangyari. Dahil alam niyo naman, pagkasama ko, pamilya ko, kung saan-saan kami napupunta. Anyway, yan nga po, sa July 6, tuloy na po at hindi na po mapipigil ang paglilitis kay Sara Duterte. At kaugnay po niyan, syempre, si Congresswoman Jervil Luistro ang nangunguna po sa prosecution panel ay ito po ang naging pahayag. Sa balita po ng Batas PH, sabi po ni Congresswoman Luistro, join us as we pray for the conviction of the BP Sara. Yun po yung tinutukoy niya, si BP Sara. House Lead Prosecutor and Jinky Luistro appealed to the public to stand with the prosecution and pray for the conviction of Vice President Sara Duterte as her impeachment trial approaches. Kahapon po nangyari yan sa isang misa na idinaos po ng simbahang Katolika na inatinan nga po ng mga prosecutors at private prosecutors at iba pang mga personalidad.
Speaking during a Mass for Truth, Justice, and Accountability ahead of the start of the trial on July 6, Luistro urged the faithful to pray for Duterte's conviction, saying Filipinos deserve better leaders as the impeachment proceedings move forward. Sa lahat po ng mga kababayang Pilipino, please walk with us. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Makakaasa po kayo, Congresswoman Luistro. Ako po, dito sa ating programa, nakita niyo po yung pagsuporta po natin sa paghahanap ng katotohanan, sa paghahanap ng pananagutan para po sa mga akusasyon na yan kay Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, hindi ko po binubuhat itong ating programa pero gusto ko lamang i-share po sa inyo na since 2025, as early as 2024 rather, upon filing of those impeachment complaints for the first time on December 2, 4, 19 and February 5, no? Magkakasunod po yung mga petsa na yon. Talagang nakatutok po tayo diyan hanggang sa ito po unfortunately ay in-archive sometime on July 2025, pero hindi po tayo tumigil diyan. Araw-araw ko pong ginagamit yung introduction as introduction dito sa ating programa, yung 6 minutes video kung paano po inimpeach sa kauna-unahang pagkakataon si Sara Duterte with a vote of 215 congressman noong 2025. Hanggang sa matapos po natin yung countdown at ito na nga po tayo ngayon. Araw-araw nyo pa rin pong naririnig yung intro po natin na more than 2 minutes lamang na kaugnay pa rin po sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya talagang tinututukan po natin ito. Meron na nga pong mga viewers tayo na naiirita na kasi paulit-ulit ko daw pong pineplay. Pero pagpasensyahan nyo na po, konting tiyaga na lamang kapag ka natapos po itong impeachment complaint or case nitong si Sara Duterte, hindi nyo na po mapapakinggan pa yung mga intro na yan dito sa ating programa. Ganun pa man, balik po tayo dito po sa pinag-uusapan po natin. At syempre si Congresswoman Leila De Lima, ang isa po sa House Prosecutors, ay naniniwala na wala na pong hadlang dito po sa kakaharaping paglilitis ni Sara Duterte. Sa balita po ng ABS-CBN News, ML Party List Representative Leila De Lima said the complaint filed against them by VP Sara Duterte's husband, Attorney Mans Carpio, will not affect the upcoming impeachment trial scheduled to start on Monday. De Lima, who will serve as a public prosecutor in the Senate impeachment trial, said preparations are continuously ongoing. Ayon po sa kanya, natutuwa po tayo na mukhang wala na talagang hadlang sa pagsimula ng impeachment trial. Pakinggan po natin siya, mga tol. Preparations always ongoing up to the very last day, up to that wala pa yan ay kailangan talaga magdahanda, reviewing mga preparations. So, hindi naman dapat dahil na susunod na ay magbibintong na rin na preparation. So, katunayan, may meeting kami ngayon after this. Ano pong nararamdaman niyo kung Leila na ito ay talagang tuloy na po at wala nang atrasan ng impeachment sa pulis? Nagkakalap po tayo, natutuwa po tayo. Yung pang wala na talagang hadlang, yung pagsimula ng impeachment trial sa English. Wala kami nagkitang pinayon na yung kapila na ngayon ay sasabihin nila na hindi na matutuloy. Wala rin pong announcement ang Senado na hindi matutuloy. In fact, yung kanilang announcement is patutuloy na talaga. So tuloy na. Kailangan talaga ay pakinggan ang ebidensya. Tapusin ang proseso ng katlangan. Ma'am, ano pa yung preferred language niyo to be used in the course of the trial? Nag-request po kami sa mga naging proposal ng prosecutor. Wala naman po. So we can use either or both. At nandun na po yan, nakareflect po siya yan dun sa Pinchayan order ni pwede Filipino or English. Bakit hindi first name community? Para mas naiintindihan po ng
nakaraan. Yung mga nangyayari, yung mga sinasabi in the trial. Hindi resolution dito. How will it affect? Okay? Uulitin lamang po natin mga tol para sa kaalaman po ng mga kapapasok pa lamang sa ating programa. Formal na pong sinampahan ng Ombudsman para po sa kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta. At kasama dyan, syempre, sina Mike Defensor, yung Mr. Espiritu at Baluyot. Yung tatlong negosyante na nag-donate pag pinagsama-sama ng 75 million pesos. Kaya mamaya po natin yan pag-uusapan muli, pero tapusin muna natin ito pong topic natin about the impeachment kay Sara Duterte. At kaugnay po niyan, pakinggan na po natin ang interview kay Senator Rapi Tulfo. Sen, kayo po ba, ay dapat pinag-usapan lang din natin ang paglalawa. Napalaban nyo na po ba? At naplansya na po ba ang inyong robe? Opo. Palagi naman po tayo laging handa. Ready lang po tayo para sa impeachment trial come July. By the way, gusto ko lamang i-flex, mga tol, ay very proud ako na ako po'y abiding citizen, law-abiding citizen, particular sa tamang pagbabayad po ng buwis. Bilang isang content creator, dapat kami nga po, yung mga malalaki ang kinikita dito po sa social media, tapos hindi pa kami magbabayad ng tax, hindi po yung tama. Samantala yung mga kababayan po natin na talagang ginagawa ang lahat para po sa ikabubuhay ng kanilang mga pamilya ay nakakaltasan pa ng tax. Hindi naman po ganun kalaki kung ikukumpara sa kinikita po naming mga content creator. Kaya ako po'y talagang very proud na rehistrado po tayo sa Bureau of Internal Revenue. In fact, nakikita nyo po, paano ko ba ituturo? Nandiyan po sa taas, Nandiyan po yung ating registration proof. Pwede nyo pong i-scan yan at mabe-verify nyo po na ako po'y rehistrado sa Bureau of Internal Revenue at nagbabayad po ng tamang tax. Kaya ako po, sa mga kapwa ko content creator, tayo po'y nananawagan na magkusa na po tayo sapagkat lalong-lalo na sa profesyon po natin, politika, hindi natin mapiplease lahat po ng mga tao. Maraming magagalit po sa atin, lalong-lalo na yung hindi po natin kapanalig sa ating paniniwalang politikal at maaaring gamitin po sa atin ito pong hindi pagsunod sa pagbabayad po ng buwis kapag ka tayo po'y inireklamo dahil iba nga yung politika natin sa kanila. Pwede ko rin pong gawin sa kanila yan. Sa mga vloggers po na DDS, kung gugustuhin ko, pwede ko po kayong ireklamo sa BIR pero hindi ko yung gagawin. Wala naman akong personal na mga galit sa inyo. Ang sa atin lamang, sumunod po tayo sa batas sapagkat tayo po'y nananawagan lagi ng tamang proseso. Kinokondena po natin yung mga maling gawain sa ating gobyerno tapos tayo pa mismo ang lalabag po dito. Kaya yan po ay babala lamang sa mga kapwa ko content creator na sumunod po tayo sa batas at magbayad po tayo ng tamang buwis. Ang lalaki, uulitin ko po, ng kinikita po naming mga content creator kung ikukumpara sa mga pangkaraniwan po nating kababayang Pilipino na nagbubuhos ng kanilang dugo at pawis sa araw-araw para lamang mabuhay ang kanilang mga pamilya. Balik po tayo dito po sa pakikinig kay Senator Rapi Tulfo. Ay 6 itong Lunes. On Monday, opo. Monday po. Dahil Handa na po tayo. Very good. syempre ganun sila lagi dapat handa. Senator Rafi, maitanong na rin po namin dahil po hindi pa rin natatapos yung mga naglulutangan na posible magkaroon ng ibang presiding officer, posibleng ang Senate President na lang din. Ano po ba talaga ang sino ang mamumuno sa impeachment court pagdating natin on Monday po? Base po sa napagkasunduan po ninyo. Okay. Pag-uusapan po namin yan. Mamaya pong alauna, magkakaroon kami ng All-Senator Caucus na kung saan lahat ng members ng Senado ay magpulong-pulong kung sino man gusto mag-participate. Pag-usapan yung magiging impeachment hearings at paano maging takbo niya. And then comes Monday morning, doon po malalaman namin kung sino talagang itatalaga namin bilang isang impeachment manager. If you will. Gano'n po ba ka-importante, Robert? Ikaw din para ka na rin Senator Judge. Gano'n ka-importante yung pagiging presiding officer?
Yung presiding officer po, siya yung magdadala doon sa proceeding ng impeachment. Mhm. Kailangan para sa amin, para sa akin, Opo. mas maganda kung yung presiding officer malawak yung kanyang kaalaman pagdating sa batas. Kung siya po ay isang abogado, lalo pa kung siya po ay isang trial lawyer, makatulong po yun. So yan ay pagsasama-samahin namin to put into consideration kung sino talaga among the majority ang karapat-dapat na pagbubutuan namin na maging presiding officer sa impeachment trial come Monday. Oo. ABP. So, ibig sabihin, sabi mo, Sen. Rafi, among the majority lang. So, doon lang yung choices. Correct? Oo. Baka sabihin, Siyempre, alangan naman sumingit pa dyan yung minority. Di ba? Pagka hindi nakuha ng majority yung pagiging presiding officer dyan, para saan pa yung pagiging majority nila? Kaya dalawa lang yung pagpipilian katulad po nung napakinggan natin kung sakaling hindi po ipagpatuloy ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kasi by default mga tol, ang presiding officer ay si Sherwin Gatchalian as Senate President. Pero kung mapagkakasunduan ng members of majority na alinman sa dalawang abogado, ito ay sina Chis Escudero at Kiko Pangilinan, pwede po silang pumili sa dalawa po na yon na abogado. Hindi sa mga abogado na nasa minority. Balik po tayo sa pakikinig po dito. yung minority, pwede naman sa amin, may abogado rin naman sa amin. Baka gusto nyo kami i-consider, sabihin, Sen. Rafi. Kaya alam niyo naman siguro ang dahilan kung bakit kailangan sa majority talk sa minority. Alam niyo na po siguro ang sagot dyan. So, kung pag-uusapan na majority, sino yung para sa amin, pagpupuntuhan namin, na dapat maging presiding officer, it's either Kiko or Chief. Ayan. Nasa dalawa. So kung magkakaroon ng changes, nandun lang sa dalawa. Yung Doon lang talaga sa dalawa. Para sa akin, ako para kay personally, Senator my humble Tulfo. opinion, Mhm. it should be between Kiko or Chief. Opo. Kasi sila may mga karanasan at mga abogado. At Sabi ni Todasay, balato naman sa laki ng kita mo. Mas marami pong malalaki ang kinikita po sa akin na mga content creator. Pagka namalato po sila, mamamalato tayo. Pero ang salitang balato kasi, hindi po yan ginagamit sa pinaghihirapan po natin. Ano? Kadalasan ang gamit ng salitang balato kapag ka nananalo sa sugal. Magsusugal ako para balatuan kita. Mag-o-offer ako dito ng online promotion ng gambling. Gusto mo? Dahil joke lang ha. Joke lang. Joke lang po yun. Meron po tayong parapol. No? Antay-antay lang tayo kasi wala pa eh. Ang pangako ko, pag nagdalawa po itong silver button po natin, magpaparapol po ako ng 10,000 piso. No? Kaya antay-antay lang po tayo doon po sa ating rapol. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. alam nila yung batas at sila pareho ata ay naging trial lawyer. So, alam na nila paano dalhin yung mga proceeding pagdating sa korte, pagdating sa bakbakan when it comes to debatehan sa mga kaso. At Correct. yung choice po na ito, Senator Rafi, hindi naman para maliitin yung kakayahan ng Senate President ngayon. Oo. Kasi kapag nai-interview siya, ang sinasabi po ni Senator Win, siya ang magpe-preside ng impeachment court. No, please. Hindi namin minamaliit yung kakayahan ni Sen. Win. As a matter of fact, maging siya mismo nung pag nag-uusap kami, sinasabi niya na kung kinakailangan magtalaga ng presiding officer or impeachment trial manager, pumapayag siya. Pumapayag siya. Apo. Okay. Sige, pipihit kami. May tanong ka pa. May isa na lang Go, ako. partner. Meron po bang puwang, Sen, kung sakali ay umapir nga ang mga abogado ni... Uulitin natin si Senator Rodante Marcoleta sinampahan na po ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman. O sige, tapusin na po natin itong live streaming. Magla-live po kaagad ako. Pag-usapan po natin si Senador Rodante Marcoleta. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. See you later mga tol. Para sa kaso nitong si Rodante Marcoleta. Bye for now.